Tapos balik kayo dun sa screen editor nyo. Papansin nyo, wala na siya. Isa na lang, no? So, lakihan nyo lang yan kasi isa lang naman yung kailangan nyo. Tapos ito yung inyong QR code or ito naman yung history or yung browse button. Yan. So, yan po yung inyong start screen na photo. So, pag vinew nyo po yan, testing natin, launch natin yung event. So, ayan na po yung inyong start screen na photo. Yan lang po, ganun lang po kadali maglagay ng start screen na photo. So, ang next topic natin, papalitan natin tong image na to ng PNG. Example, may ginawa akong file dito, ito po. Yan, gagawa lang kayo ng frame, yung ganyan. Tapos butas po yung gitna niyan. Ito kasi yung pinaka-original niyan, kulay puti. So, gawa lang kayo ng ayan, butas po yan, no? Frame. Tapos, punta kayo sa image, no? Tapos, hanapin nyo yung ginawa nyong PNG na butas, no? Tapos, ito na yung ginawa natin kanina. Papalitan nyo lang siya, no? So, ayan. Tapos, itong kaninang nilagay natin na image, buburahin lang natin. So, ayan. Diba nasa unahan siya? Ibaba pa rin natin, no? Drag and drop natin pababa. Ayan. Sa unahan lang siya ng live view. Kasi ito yung click natin itong live view, no? Napapansin nyo, ito yung frame ng live view, yung may dotted, no? Na pa-square. Dapat yan, lilitan nyo lang. Yan, ganyan lang. Lilitan nyo lang para sakto lang siya dun sa frame. Ayan, pwede nyo palang gamitin yung ano. Yan, yung mouse nyo yan, para ma-isakto nyo siya. Ibig sabihin, may sobra pa dun sa taas, no? So, ang gagawin natin, ibaba ko muna itong pinaka-frame natin para mauna itong live view. Yan. Unahin nyo muna yung live view. Pag nakaganyan, tapat nyo muna sa may, dapat yung nasa taas. Yan, sakto siya. Yung sa baba, okay lang kasi nag-auto crop naman yan. Paan naman yung makikita dyan. Tapos, pag naayos nyo na yung pagkakalagay ng live view nyo, ibalik nyo ulit sa taas ng live view itong pinaka-frame nyo. No? Para nasa likod lang siya. So, pag nagawa nyo dyan, testing natin, launch na yung event. Ay, na-off. Kaya wala lumalabas dyan kasi na-off natin yung live view kanina. I-on natin, no? Screen editor. Hanapin natin yung live view. Ito yung live view. Yan. So, testing natin, launch natin yung event. So, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Meron kayong live view at saka frame sa start screen nyo. Ganyan lang po kadali maglagay ng frame or template or layout plus yung live view natin, no? So, ano yung next na natin tutorial? Yung video or animation naman sa start screen tutorial. Bale, itong part na to, meron akong separate na video ginawa kung paano gumawa ng animation or video na gagamitin dito sa ating start screen. Sa ngayon, ito yung gagamitin natin. Ito, yung nagawa ko na to. So, hindi ko na to ituturo kung paano gumawa kasi may separate naman video. Panoorin nyo na lang po, no? Ayan. So, paano natin siya gagawin? Punta na po kayo dito sa drop down. Sa arrow na to, click natin. Tapos, punta po kayo sa screen editor. Ayan. So, kahit hindi na natin tanggalin tong mga to, yung ginawa natin. Kasi pag inon natin to, ito po, di ba sa setting, hanapin nyo lang po yung start screen video. Ito po siya. Pag nilagay natin to, lahat yan madi-disregard yung nilagay yung photo, tsaka yung live view. Ito na po yung lalabas, yung priority niya. So, start screen video, choose lang natin. So, ito yung mga nagamit ko last time, no? So, dahil, example, i-delete ko itong isa. So, ayaw niya ma-delete kasi nagamit natin sa ibang photo booth. So, pag mag-add lang kayo, pindutin nyo itong add. Tapos, hanapin nyo kung saan nyo sinave yung ginawa nyong video, no? Naka-GIF at saka MP4 na format pala to. So, click nyo lang, open. So, pansinin nyo, dumagdag siya, no?
So, para magamit siya, click nyo lang yan, then choose po dito sa baba. Ayan. Tapos kapag para makita nyo kung gumana ba, click nyo itong drop down and then yung launch na event. Ayan. So, kung napapansin nyo, na-disregard na yung mga photo sa live view kanina kasi naka-animated na tayo or yung video na ang gamit natin sa start screen. So, ganun lang po kadali gumawa ganun lang kadali mag-add ng photo, ng video, at ng frame sa ating start screen, no? So, kung nagustuhan nyo po like and share na lang po ng ating video. And then, kung kailangan nyo ng application, i-DM nyo lang po ako sa Facebook at TikTok, Boss TV Tutorial. Okay? Thank you for watching.